bumubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapi Tulfo at Amilin Veloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga headlines ngayong araw. DILG Secretary Jessie Robredo itinangging may intel report na itinuturong protektor ng mga carnapper si Police General Roberto Rosales. Exclusive, Superintendent Napoleon Cauyan na sinasabing taga-abot ng payola sa mga general, idinawit ang ilang matataas na opisyal ng PNP na protektor daw ng mga carnapper. Tricycle na nahagip ng isang humahataw na kotse tumaob. Dahil din ang tricycle, taipid. Lola ng huling nandurukot sa istasyon ng MRT sa Mandaluyong. Radyo 5 Taxi Squad, lalarga na. Sa Kwentanong, Soup number 5, bakit nga ba patok sa mga kalalakihan? At sa timbre mo kay Tulfo, ninakaw na motorsiklo, akalain nyo na parehisto pa ang kabalastugan yan. Action na natin. Natsyempoan ng News 5 ang aktwal na pag-rescue sa isang lolo o lolo na naipit sa tricycle matapos mabangga ng isang humarurot na kotse sa QC. Ang nakabundol na driver ng kotse, abay, 2 beses sinubukang tumakas sa kinakasukutan niyang aksidente. Ibalita mo, Sel Guevara. Umaaray sa sakit ang 67 anyos na si Manuel Miranda habang inaalis sa pagkakaipit ng QC Rescue Team. Tumaob ang minamanehong tricycle ni Lolo Manuel matapos banggain ng humaharurot na kotse sa bahaging ito ng P. de la Cruz sa Novaliches QC kaninang umaga. Sa tindi na pagkakaipit, sugatan at bali ang kanyang mga binti. Ang nakabanggang driver ng kotse, nagawa pang takbuhan ang matanda. Pero dahil sa pagmamadali ng driver, bumangga ang kanyang kotse sa tindahan ito ni Lisa Monteroso. Sa lakas ng impact, butas ang pader ng tindahan. Nagulat ako, natumba yung namin, yung termos. Nakita ko butas na yung pader namin. Buti ka mo, nakalabas ka agad ako. Pilit ding takasan ng driver ang nadisgrasyang tindahan. Sinubukan niyang paandarin ng kotse pero sa punong ito na siya dumiretso. Dito na siya na corner ng mga katropang tricycle driver ni Lolo Manuel. Base sa investigasyon ng pulis, halatang nakainom ang driver ng kotse. Wala rin siyang maipakitang lisensya at rehistro ng sasakyan. Hindi raw sa kanya yung sakyan. Sa tito niya raw yun. Tinakas lang yata ito eh. Bukod sa driving under the influence of liquor, posibleng sampahan din na reckless imprudence resulting in damage to properties with physical injury, driving without license ang suspect. Sel Guevara, News 5. Muntik na ang masalisihan ng isang babaeng hininalang shoplifter ang mga pulis sa isang presinto sa Mandaluyong. Nahuli naman ang suspect, pero dahil tuloy ang pagwawala niya sa loob ng selda, niresbakan siya ng mga kakosa. Ibalita mo, Jeff Caparas. Nanlalaban pa si Rowena Iregel habang pilit na ipinapasok sa selda ng presinto sa Mandaluyong kagabi. Nakipaghabulan si Rowena sa mga pulis matapos niyang tangkaing tumakas mula sa presinto. Sinamantala ni Rowena na pumuslit sa bintanang ito habang abala ang mga pulis sa ibang kaso. Nang maibalik sa kulungan, ang mga kaselda naman niya ang napagbuntonan ng galit ni Rowena. Pero hindi nakapagtimpi ang mga kakosa sa pagwawala ng sospek. Kaya sabunutan at tadyakan ang mga sumunod na eksena. Nang mahimasmasa na ang nagwalang sospek, iginiit niyang napagbintangan lang siyang ng shoplift sa isang mall. May sakit kasi akong epileptic, hindi ko po alam na sinumpong ako na ako. Nagtitingin ako ng sapatos ng anak ko. May sinumpong po ako ng epileptic ko, hindi ko po alam pag sinusumpong po ako. At tila para patunayang may sakit siya, biglang hinimatay ang sospek sa gitna ng interview. Sa huli, hindi bumenta sa mga pulis ang alibay ng sospek. Kaya sa kulungan pa rin ang bagsak niya. Jeff Caparas, News 5.
Problemalas ang inabot ng isang lotto teller na hinold up sa payata sa QC. Bukod kasi sa cellphone at 1,000 pisong cash, tinangay din ng mga hold upper ang winning lotto tickets na dala ng biktima galing sa trabaho. Ang premyo ng mga ninakaw na ticket aabot sa 100,000 piso. Ibalita mo, Sel Guevara. Problemado ngayon si Zendy Ramiro matapos siyang hold upin ng 4 na lalaki sa IBP Road sa QC kaninang alauna ng madaling araw. Pauwi na sana ang biktima kasama ang kanyang boyfriend na si Jomar Kahili nang harangin sila ng mga salarin. Pagharap ko sa harapan ko, 3 baril mismo nakaharap sa akin. Yun nga yung tinatawag nilang sumpak, di 12 yun. Tapos sabi nila sa akin, ibigay mo na lang. Para sabi ko, sige, bibigay ko, wag mo lang kami sasaktan. Natangay mula sa biktima ang cellphone at 1,000 pisong cash. Tinangay din ng mga suspect ang mga winning ticket at dokumento na galing sa pinapasukan niyang lotto outlet sa Mandaluyong. Aabot daw sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng premyo para sa mga tinangay na ticket. Nabayaran na ng lotto outlet nila ang mga nanalo, pero ang problema, hindi pa raw nare-redeem sa PCSO ang premyo. Kaya tuloy, abot-abot ang pag-aalala ng biktima. Kapag may nawala po doon kahit cancel tickets, payout na tickets, babayaran po namin. Sinuyod ng mga pulis ang direksyong tinakbuhan ng mga suspect pero bigo silang makita ni isa sa kanila. Pagdating nila doon sa area, may mga taong nagtakbuhan. Ngayon naman, hindi naman natin masiguro kung yung mga tao na yun nagtakbuhan, sila na yung mga suspect natin. Tuloy ang follow-up operation ng pulis sa mga suspect. Sel Guevara, News 5. Timbog ang isang lola na huli sa aktong nandurukot sa MRT station kagabi. Pero kahit huli na si lola, abay, nangaral at nanguntuwiran pa sa mga pulis at mismong na biktima niya. Ibalita mo, Jeff Caparas. Dukot ka pa. Pilit na ipinagtatanggol ni Violeta Gonzalez ang sarili nang dalhin siya ng mga tanod sa presinto. Naaktuhan daw ang matanda na dinudukutan ng isang pasahero sa MRT station sa Mandaluyong City kagabi. Co-induction na huli dahil yung kamay niya nasa loob na ng bag, nandinudukutan niya. Tumangging humarap sa kamera ang biktima, pero lumalabas na hindi lang pala siya ang nabiktima ng matanda. Sumulpot din sa presinto si Michael Andres, miyembro ng Philippine Navy, na nanakawan din daw ng lola. Tinangay daw ni Lola Violeta ang kanyang pouch na may lamang 6,000 piso at ilang dokumento. Pero imbes na umamin, nakuha pang pangaralan ng matanda ang nakababata sa kanya. Bakit alam mo kung saan ka dadalhin? Hindi naman durukot to. Alam ng patakaran, alam ng MRT ng ganon. MRT 1, MRT 2, MRT 3. Giit pa ni Lola Violeta na pagbintangan lang siya. Paano po, may kaluluwa ba ho ako na bumaba ako sa baba para mandukot doon sa dalawang mag-boyfriend? Pero hindi umubra sa mga pulis ang paliwanag ng sospek. Lalo pat nasa watchlist pala nila si Lola Violeta. Sana po yung pulis na wag tularan ng iba. Imbis na tulungan yung na dudukutan, nabibiktima, inaano niya pa. Tinatakot niya pa. Jeff Caparas, News 5. Hindi na nakaresbak pa ang mister ng babaeng binastos umano ng isang lalaki sa Mandaluyong. Paano kasi naunahan na siyang upakan ng suspect? Ibalita mo, Dindo Flora. Para kayong mga siraulo, kung paano kayong mag-ano. Hindi na napigilan ng ginang na ito ang kanyang galit habang inireklamong lalaking nambastos daw sa kanya. Bukod kasi sa binastos na siya, nakuha pa raw bugbugin ng sospek ang kanyang asawa. Kwento ng duga niyang mister na si Michael Vasquez, pasado alas 11 kagabi nang magsumbong sa kanyang misis. Nakisindi lang ako siya. Tabi niyang ganang as isis ko, tapos binato niya yung sigarilyo.